Sa isang subdivision sa Taguig City, nakatayo ang isang malaking bahay na kilala sa lugar. Doon nakatira si Doktora Faith Fernandez, 38 anyos, isang respetadong doktora sa isang pribadong ospital sa Makati City. Ang asawa niya naman na si Greg, 40 anyos, ay isang negosyante, matangkad, moreno at magandang lalaki. Madalas itong wala sa bahay dahil sa trabaho. Sa simula ng pagsasama nila, maayos ang lahat. Pero habang tumatagal, parang may unti-unting nagbago. Kasama rin nila sa bahay si Mang Lito, 47 anyos, ang matagal na nilang family driver. Payat, medyo maitim at may mga guhit na sa muka dahil sa edad at hirap ng buhay. Tahimik lamang siya. Bihira magsalita kung hindi kinakausap, pero kilala siya sa pagiging maaasahan. Biyudo na siya at wala ng ibang kasama sa buhay. Mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho sa pamilya ni Faith. Sa tagal na iyon, halos kabisado na niya ang ugali ng bawat isa, lalo na sa mga panahon na may hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay. At doon nagsimula ang lahat. Isang gabi, umuwi si Faith galing ospital. Pagod ang katawan, pero mas pagod ang isip. Ilang linggo na niyang napapansin na may kakaiba sa asawa. Madalas itong wala, at kung umuwi man, parang wala sa sarili. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Greg sa may sala. Nakaupo ito habang hawak ang cellphone. "Greg," tawag niya. Napatingin to. "Oh, andiyan ka na palahan." Hindi ngumiti si Faith. "Pwede ba kitang makausap?" Parang kinabahan ng konti si Greg pero tumanguto. Umupo sila sa may hapag pero walang pagkain. Pareho silang seryoso. "May iba ka na ba?" Diretso niyang tanong. Hindi agad sumagot si Greg. Napaiwas to ng tingin at doon pa lang, parang bumagsak na ang damdamin ni Faith. "Faith, ano ba? Pagod ako." "Huwag mo akong iwasan." Putol ng babae. "Sabihin mo lang ang totoo." Natahimik si Greg. Hanggang sa napabuntong hininga na lamang to. "Hindi ko sinasadya." Mahina nitong sabi. Parang tumigil ang mundo ni Faith. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak. Nakatulala lang siya at pilit inuunawa ang narinig. "Gaano nakatagal?" Tanong niya habang nanginginig ang boses. "Hindi pa naman. Matagal." Sagot ni Greg. Pero para kay Faith, sapat na iyon. Hindi na niya tinuloy ang usapan. Tumayo siya at umakyat na ng kwarto. Doon na siya umiyak ng mag-isa. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay at hindi na sila nag-usap ng asawa. Samantala sa garahe, naghihintay si Mang Lito. "Good morning po, ma'am." Bati nito. Tumangulang si Faith. Pag-upo niya sa likod ng sasakyan, tahimik lamang siya. Nakatingin sa may bintana pero halatang malayo ang iniisip. Habang nagmamaneho si Mang Lito, napansin niyang paminsan-minsan ay pinupunasan ng amo ang mata niya. Nag-aalinlangan siya kung magsasalita ba o hindi. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Maingat niyang tanong. Ilang segundo bago sumagot si Faith. "Hindi ko alam." Sabi niya ng diretso. Hindi na siya nagtanong pa pero ramdam niya ang bigat ng sagot. Lumipas ang mga araw, ganun pa rin ang sitwasyon. Hindi pa rin maayos ang relasyon ng mag-asawa. Minsan, hindi na nga umuuwi ang lalaki. Isang hapon, bigla na lang nagsabi si Faith, "Mang Lito, wag muna tayo dumiretso sa ospital." Opo ma'am. Saan po?" "Kahit saan. Gusto ko lang umalis muna." Tahimik silang bumiyahe hanggang sa huminto sila sa isang park na hindi gaanong matao. Hindi agad bumaba si Faith. Nanatiling nakaupo lang siya sa may likod ng sasakyan. "Mang Lito?" Tawag niya. "Yes, ma'am."
Pwede ba akong maglabas ng sama ng loob sa'yo? Nagulat ng konti ang matanda pero tumango. Opo naman. Niloko kasi ako ng asawa ko. Diretso niyang sabi nang wala ng paligoy-ligoy. Napahigpit ang hawak ni Mang Lito sa manibela pero nanatili siyang kalmado. Pasensya ka na. Okay lang ho, ma'am. Minsan kailangan talaga yung ilabas para gumaan naman kahit papano yung pakiramdam ninyo. Napangiti si Faith ng bahagya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba ako? O malungkot ako? Pareho siguro, sabi ni Mang Lito. Napatingin si Faith sa kanya. Simple lang ang sagot pero tumama. Ikaw, Mang Lito, naranasan mo na ba to? Napabuntong hininga ang matanda. Opo, ma'am. Bago po namatay ang asawa ko, nagkaroon din siya ng iba. Nagulat si Faith. Anong ginawa mo? Wala ho. Tinanggap ko na lang. Mahal ko eh. Napatahimik ang ginang. Hindi niya inaasahan ang sagot at hindi rin niya inaasahan na sa isang simpleng driver, makakahanap siya ng ganitong klaseng pag-iintindi. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang usapan nila. Simpleng kwentuhan sa biyahe, tungkol sa buhay, sa mga nangyari sa nakaraan, sa mga bagay na hindi niya masabi kahit kanino. At sa bawat usapan, parang gumagaan ang pakiramdam ni Faith. Isang gabi, pauwi na sila. Ma'am, ano pong plano ninyo? Tanong ni Mang Lito. Hindi agad sumagot si Faith. Hindi ko alam, pero sa ngayon, gusto ko lang maramdaman na okay na ako. Tumango si Mang Lito. Karapatan niyo po yan. Napangiti ulit si Faith sa matandang driver. Hindi niya alam kung bakit pero sa tuwing kausap niya ang matanda, may kakaibang gaan siyang nararamdaman. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi pa malinaw at hindi pa sigurado. Pero unti-unti, may nabubuo ng init na hindi maipaliwanag ng ginang. Mula noon, napapansin na ng doktora na lalong napapadalas at mas naging mahaba ang oras ng mga biyahe nila. Kahit malapit lang ang pupuntahan, parang nagiging dahilan na ni Faith na patagalin ang oras. Minsan sasabihin niyang dumaan muna sila sa kung saan-saan kahit wala naman talagang kailangan. Ma'am, mukhang wala naman po tayong sadya dito. Sabi ni Mang Lito minsan na napapakamot sa ulo. Wala naman talaga. Gusto ko lang magpahangin. Sagot ni Faith nang nakangiti. Napatingin si Mang Lito sa rearview mirror. Nakita niya ang mga mata ng amo na mas buhay na. Hindi na kasing lungkot ng dati. Mas okay po yan, ma'am. Kaysa naman lagi kayong nasa trabaho. Akala ko ba gusto mo lagi akong busy? Biro niya. Hindi po. Mas gusto ko pong nakikita ko kayong masaya. Natahimik si Faith. Pero sa loob-loob nito, tila kinilig ito na parang isang dalaga pa. Isang hapon, biglang umulan ng malakas. Halos hindi na makita ang daan. Zero visibility. Ma'am, mukhang kailangan muna nating tumabi. Sabi ni Mang Lito. Tumigil sila sa gilid ng kalsada. Sa may ilalim ng isang puno. Umuulan sa labas pero sa loob ng sasakyan, tahimik at parang hiwalay sa mundo. Nasa likod si Faith pero maya-maya lumapit siya sa harap. Nagulat si Mang Lito nang dumaan ito sa pagitan ng mga upuan papunta sa harapan. Ma'am? Mainit sa likod, Manong. Saad nito pero hindi siya nakatingin sa matanda. Magkatabi na sila noon at mas malapit. Mas ramdam ang presensya ng isa't isa. Ang lakas ng ulan, Manong, sabi ni Faith habang nakatingin sa windshield. Opo, sagot ni Mang Lito. Pero maya-maya lang, napansin ni Faith ang kamay ng matanda sa manibela. Tila maugat at magaspang ang itsura. May bakas ng trabaho at pagod. Iba sa mga kamay na nakasanayan niyang makita. Hindi niya alam kung bakit pero napatingin siya doon ng matagal.
Hanggang sa napansin yun ni Mang Lito. Pasensya na ho, ma'am. Ganito po talagang kamay ko. Nahihiyang sabi nito. Hindi Sagot niya agad. Mukhang matibay nga Sabay pilyang ngiti. Napatahimik si Mang Lito. Ibang klaseng salita yon para sa kanya. Sanay lang po talaga sa trabaho. Sabi pa niya. Mas gusto ko yung ganun. Mainang sabi ni Faith na halos hindi na marinig. Ma'am? Wala. Sagot niya pero may ngiti. Habang tumatagal, mas nagiging komportable pa si Faith. Hindi na siya nahihiyang magbiro. Mang Lito, may nagkagusto na ba sa'yo ulit? Natawa to ng mahina. Wala na ho, ma'am. Matanda na ano naman kung matanda? Sagot niya. Hindi naman basihan yun Napakamot si Mang Lito. Kayo, ma'am. Bakit niyo po tinatanong? Tumingin si Faith sa kanya ng diretso. Curious lang, Manong. Sagot nito. Pero sa loob niya, alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Isang gabi, pauwi na sila. Tahimik ang paligid noon at walang traffic. Pero mahina ang ilaw sa kalsada. Mang Lito. Po? Salamat Para saan po? Sa pakikinig mo palagi. Napangiti ang matanda. Wala po yun. Meron. Kasi hindi lahat marunong makinig. Napatingin siya sa may labas pero may ngiti pa rin sa labi. At hindi lahat kaya akong intindihin. Hindi na sumagot si Mang Lito. Pero sa loob niya may kung anong init na rin. Sa mga sumunod na araw, mas naging natural ang lahat. Mas madalas ang tawanan, mas madalas ang tinginan. At minsan, may mga sandaling masyadong tumatagal ang titig. Yung tipong pareho nilang napapansin, pero pareho rin nilang pinipigilan. Hanggang sa isang araw, habang inaabot ni Mang Lito ang bag ni Faith mula sa likod, nang aksidenteng nagdikit ang kamay nila. Sandali lamang yun pero parang may kuryenteng dumaan sa katawan nila. Pareho silang natigilan. Pasensya na po, ma'am. Agad na sabi ni Mang Lito sa baybawi ng kamay. Pero si Faith hindi agad gumalaw. Nakatingin lang siya sa kamay niya. Tapos dahan-dahan siyang napangiti. Okay lang, sabi niya. Pero sa tono niya, parang hindi lang okay ang ibig sabihin. Nung gabing yun, hindi agad nakatulog si Faith. Hindi dahil sa problema sa asawa, kundi dahil sa ibang dahilan. At sa unang pagkakataon, hindi na sakit ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi pa niya inaamin sa sarili pero unti-unti nahuhulog na siya. Hindi na maibabalik ang mga unang araw na puro pag-aalinlangan lang si Doktora Faith. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na niya napigilan pa ang sarili. Nagsimula sa mga simpleng tinginan, sa mga usapan na may halong biro pero may lalim. Hanggang sa dumating ang gabing hindi na sila umatras sa isa't isa. At sa loob ng sasakyan, sa isang tahimik na lugar na malayo sa mata ng iba, doon nila unang natikman ng bawal. Wala silang planong mangyari yun at walang malinaw na usapan, pero pareho nilang ginusto. At pagkatapos noon, naulit pa iyon ng madalas. Nagkaroon ng mga pagkakataon na hinahanap na ni Faith ang husay ng matanda sa kama. Ma'am, baka pumapansin tayo. Minsan ay sabi ni Mang Lito. Halatang nag-aalala dahil masyadong agresibo ang ginang sa kanya. Agad binaba ni Faith ang zipper ng pantalon niya na para bang gutom na gutom. Wala naman siguro, Manong. Tintad naman ang sasakyan, sagot ni Faith. At muli, nagpakasasa silang dalawa. Tila baliw na baliw si Faith sa magaspang na haplos ng matanda. Hindi niya maipagkakaila na mas lamang din to sa asawa niyang nagloko. Mahusay din ito at kuhang-kuha niya ang kiliti ni Faith sa bawal na sandali. Pero sa isip nila, alam nilang hindi habang panahon ganoon.
May mga araw na sa sasakyan lang sila nagkakausap, pero may ibang klaseng init sa pagitan nila. May mga araw din na lumalayo sila, nagpapanggap na may pupuntahan. Pero sa totoo, pareho lang silang naghahanap ng pagkakataon na magsama. Isang beses, napunta sila sa isang maliit na hotel sa gilid ng Makati City. Doon, mas lalo nilang naramdaman ang katawan ng isa't isa. At sa bawat pagkikita, mas lalong lumalalim ang pagkakagapos nila sa isa't isa. Pero hindi lahat ng lihim ay nananatiling lihim. Isang gabi, pauwi na sila. Hindi nila napansin na may sasakyan na matagal lang sumusunod sa kanila. Hanggang sa pagpasok nila sa garahe ng bahay, biglang may bumisina. Napalingon si Faith at doon niya nakita ang mister. Nakatayo sa labas ng kotse niya at seryoso ang muka. "Lumabas ka," malamig nitong sabi. Parang tumigil ang mundo nito. Daan-daang bumaba si Faith, sumunod naman si Mang Lito na halatang kinakabahan. "Gaano na katagal?" Tanong ni Greg ng diretsyo. Hindi sumagot si Faith pero sapat na ang katahimikan niya. Napatawa pa si Greg pero seryoso pa rin ang muka. "Akala ko ako lang ang may mali," sabi niya, "pero mas malala ka pa pala." "Greg," mahinang sabi ni Faith. "Hindi, huwag ka na magsalita," putol niya. Napatingin si Greg kay Mang Lito. "Ikaw, pinagkatiwalaan kitang matanda ka." "Pasensya na ho." At napayuko to. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging magulo ang lahat. Nag-away ang mag-asawa. May mga salitang hindi na mababawi. May mga katotohanang lumalabas na mas masakit kaysa sa inaasahan. At si Mang Lito, hindi na pumasok. Isang umaga, mag-isa si Faith sa bahay. Walang ingay ng sasakyan, walang simpleng boses na nagtatanong kung saan siya pupunta. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat. At doon niya inamin sa sarili niya, hindi lang siya nasaktan. Naganap din siya ng atensyon, ng pag-intindi, ng pakiramdam na malaga siya. At nahanap niya iyon sa maling paraan. Kinahapunan, nagpunta siya sa maliit na inuupahan ni Mang Lito. Pagbukas nito ng pinto, nagulat to. "Ma'am, pwede ba tayo mag-usap?" Tanong niya. Tahimik silang umupo. Matagal bago nagsalita si Faith. "Masaya ako nung kasama kita." Diretsyong sabi niya. Hindi nakaimik si Mang Lito. "Pero hindi pwedeng ganito lang," dagdag niya. Napayuko naman ang matanda. "Alam ko po, hindi ako ganitong tao at ayoko na maging ganito." Masakit pero malinaw na pagkakasabi ni Faith sa matanda. "Salamat sa lahat, Manong." Tumango naman si Mang Lito. "At pasensya na rin po." Pagkalabas ni Faith, mabigat ang pakiramdam niya. Pero sa unang pagkakataon, malinaw. Hindi niya alam kung maayos pa nila ni Greg ang problema. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Pero sigurado siya sa isang bagay. Kailangan niyang itama ang sarili niya. Kahit masakit, kahit mag-isa siya.